Sec, overloading and overcapacity yung initial findings ninyo sa paglubog nga po nitong ferry diyan sa may Basilan. Lilinawin ko lamang po kasi binabanggit po ninyo dito ito yung rolling cargos at yung mga tao rin mismo, no? Not necessarily rolling cargos lang o mga tao, pareho talaga na nag-overload. Tama po kayo, Sir Arnold. Unang-una po, doon sa paunang investigasyon po ng ating Marina, as well as yung PCG po, nakita po natin na sobra po sa low passenger capacity po yung nailagay po sa vessel po. Kaya nagkaroon po ng konting overloading. At the same time po, base po doon sa investigasyon ng Marina, medyo mas bumagal ang paggalaw ng barko dahil masyado po mabigat ang kanilang mga dalahin, lalo na yung mga rolling cargos as well as yung mga bulk cargo po nila. Okay, doon nga po sa punto na ayon din po sa inyong investigasyon, hindi sinukat yung timbang ng mga rolling cargos. Ano po ba yan? Normal po ba na paminsan-minsan kapag ganitong van, ipinagpapalagay na lamang, halimbawa, di ho ba mga sasakyan yan? O kaya yung ganitong motorsiklo, o ganito, pinagpapalagay na ganito yung timbang, o kailangan talaga na merong actual na, kumbaga, parang weigh-in? Tama po kayo. Dapat po may actual weighing po ang bawat cargo na pinapasok po sa ating mga barko. Dahil nandun po sa manifesto na dapat nire-report pagdating po ng pinapasa natin sa mga marina as well as PPA authorities. Ayan. At doon nga po sa puntong yan, kung sakasakali, dahil nga ho nag-overload nag-overcapacity na sila, meron ho ba kayong nakikita rito na regularity? Meron ba mga under the table dito para maisakay itong mga hindi naman na dapat maisakay ng mga rolling cargos? Well, ganito po yun, Sir Arnold. No? Sa unang tingin pa ho natin, marami na pong violations na nagawa ang itong Allison Shipping or itong shipping company natin dahil nag-overload sila at saka may mga siguro mabibigat na mga cargo sila na hindi po natin na-weigh. So basically po, yon may violation na po. With regards po sa mga bayaran o mga corruption po na nangyayari, ina-assume pa ho natin yan. Kasi ang tanong po natin is bakit pinayaan po ng mga authorities natin na nagkaroon po ng ganitong mga insidente, overloading, overcapacity. Okay. Dito naman po, puntahan naman natin yung mga tao. Hingi lang po ako ng update kasi nga ho, talagang lumampas din yung bilang ng mga tao. Kanina, sinubukan ko, correct me if I'm wrong, binilang ko yung mga tao, yung mga passengers na allowed lamang. Yung limit ng vessel ay 352. Tama po ba? Ayan, 352. Tama po yun. Yan yung pinaka-capacity niya. Pero sa ngayon nga ay meron ng 368 na mga tao at yung 52 nga po doon, yun yung mga wala ng buhay. Opo, siguro let me correct you po, as of February 11, 372 na po ang confirmed passenger and crew po. So 293 po ang survivors, 52, tama po kayo, 52 po ang na-recover at 27 pa ho ang missing. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!